If God has blessed you, be a blessing to others in return. Kaya nga po dadako tayo sa misteryo na ipinagdiriwang natin. Ang Diyos nagbigay ng kanyang sarili bago siya mamatay sa krus. Ibinigay niya yung bread and wine, ang tinapay at ang kalis. Siya mismo po yan. Siya mismo po yan. Ibinibigay upang tayo ay magkaroon ng nourishment, ng kasaganahan sa ating pong pagkatao. Kaya nga ano po ang panawagan sa atin ng Panginoon? Nasaganang ibinigay ng Diyos ang kanyang sarili. Ganon din naman pong magbibigay tayo ng sarili sa ating kapwa. Ang sabi niya sa mga apostoles, sabi ng mga apostoles sa kanya, Panginoon, pauwiin na ninyo. Pauwiin na ninyo. Wala tayong pangpapakain dyan. Ano sabi ng Panginoon sa kanya? Pakainin ninyo. Kayo ang magpapakain. Saan po kami kukuha? Meron na po kaming 5 tinapay at 2 isda. Pakainin ninyo. Sila po i-group ninyo into 50s. At kayo ang magpapakain sa kanila. Doon natin makikita sa pagiging simbahan natin ang pagbabahaginan. Doon natin makikita ang misteryo ng pagbibigay ng Diyos. Kasi nagbibigay ka rin ng sarili sa iyong kapwa. Kapwa muna o bago ang sarili. Diyos, kapwa at sarili. Sino ang huli? Sarili. Kaya mga kapatid, palagay ko, magandang ehemplo ang Panginoong Jesucristo ngayon. Kung paano alam nating hindi tayo pababayaan ng Diyos. Gayon din naman po ang panawagan sa atin. If God has blessed you, be a blessing to others in return. Kung pinagpapala ka ng Diyos, maging pagpapala ka rin sa kapwa mo. Iyon ang tunay na diwa ng Eucharistia. Naniniwala ba kayo pinagpapala kayo ng Diyos? Naniniwala ba kayo punong-puno ngayon? Naniniwala po ba kayong lig-lig ngayon at umaapaw kayo ngayon? Ay pag umaapaw kayo, saan mapupunta yung pag-apaw? Sa inyo lang? Hindi po. Kung kayo'y pinagpapala ng lubos, lubos din ang pagpapalang igagawad nyo sa mga mahal nyo sa buhay. Amen po ba?